Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala ang magre-report ng Kabanata 2. Ako pala si Alana C. Colasito. Layunin. Number 1. Malaman ang mga kaganapan sa silong ng Guardiata. Number 2. Makilala ang iba't ibang tauhan sa nobela. Mga tauhan. Ang mga sumusunod na mababanggit na tauhan ay mga pangunahing personalidad na mababanggit sa nobela ng pambansang bayani. Basilio, ang binatang mag-aral ng medisina. Kapitan Basilio, ang nagkukup kay Basilio at kaibigan ni Kapitan Tiago. Isagani, ang batang nag-aaral sa Ateneo. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara. Padre Irene, ang sunod kay Padre Tiago na pupuntahin si Basilio sa San Diego. Tauhan. Padre Siblia, ang padre nagtutol sa kagustuhan ni Basilio na magkaroon ng akademya sa wikang Kastila. Maraig, kaibigan ni Isagani na at Basilio na nagbigay ng bahay para sa nais ni Basilio. Doña Victorina, tiyahin ni Paulita na asawa ni Don Tiburcio Simon Mag-aalahas. Padre Carmora. Kabanata 2 sa silong ng Gubyerta. Masikip sa silong ng Gubyerta dahil sa dami ng pasahero at kakarmento abala ang mga tao sa kanya-kanyang gawain at hindi alitana ang ingay ng dulot ng ugong at ng mga makina at malalaking bulwak ng tubig na lumilikha ng alon. Walang tigil ang ingay sa loob ng Gubyerta dahil sa pagpito at pagsigaw ng kapitan. Ang karamihan ng mga pasaherong nakasakay dito ay nakaupo sa mahahabang bangko at kahoy at kanilang mga kagamitan ay nasa gitna ng daan gaya ng maleta, tampipi o pitaka at iba't ibang laki ng bayong baset. Ang ilan sa mga pasaherong nakasakay dito ay tila patay na kung matulog habang nakahambalang sa gilid ng vapor. Meron ding mga inchik na nakangangalakal na natutulog sa tabi ng mga makina habang nakanganga at tumutulog pa ang laway. Marami ring mga estudyanteng madaling makilala sa kanilang mga kasultan. Ang ilan ang nagtatalo-talo dahil pilit nilang pinag-aaralan ang kilos na makina ayos na ituro ng kanilang mga guro sa pisika. Minsan nga ay nagpakiisahan nilang paligiran ang isang dalagang estudyante para bulungan at harutin. May 3 lalaki nag-uusap sa silong ng Gubyerta, 2 binatang lalaki at 1 matanda. Si Basilio na nag-aral sa medisina, si Isagani na nag-aral sa Ateneo at ang kumkup sa binatang Basilio na si Kapitan Basilio. Si Kapitan Basilio ay galing sa pamimili sa Maynila at kinamusta nito kay Basilio ang kanyang matalik na kaibigan na si Kapitan Tiago. Kapitan Basilio, kamusta ang aking kaibigan si Tiago? Basilio, binatang Basilio, inutusan niya akong magpunta sa San Diego upang tignan ang paupahan niyang bahay doon. Ngunit sa aking palagay, ang pinaalis niya lamang ako upang makahit-hit siya muli ng opyo ni ayaw nga niyang mag-apagamot. Lalapi, Kapitang Basilio. Naku, ang opyo noon pa naman ang ginagamit na iyan upang maabuso ang katawan. Ginagamit ito isang gamot ng mga Chino.
Ang hindi nila alam ay nakakasama iyon sa kalusugan ng tao. Kamusta ang iyong hararing magkaroon ng akademyang sa wikang Kastila? Tanong pa ni Kapitan Basilio. At sumagot naman si Basilio na sa kanya paraan ang pahihirapan siyang ikatuparan ang kanyang nais. Sumagot din si Isagani na hinihintay niya lamang ako upang makahit siya muli ng opyo ni ayaw nga niyang magpapagamot. Lalapi Kapitang Basilio. Nako, ang opyo noon pa naman ang ginagamit na iyan upang maabuso ang katawan. Ginagamit ito isang gamot ng mga Tsino. Ang hindi nila alam ay nakakasama iyon sa kalusugan ng tao. Kamusta ang iyong hararing magkaroon ng akademyang sa wikang Kastila? Tanong pa ni Kapitan Basilio. At sumagot naman si Basilio na sa kanya paraan ang pahihirapan siyang ikatuparan ang kanyang nais. Sumagot din si Isagani na hinihintay niya lamang ang permiso ni Padre Irene. Tutol si Padre Silvia kaya't mababaliwala rin iyan. At kung pumayag man si Padre Irene, ay saan naman kayo kukuha ng pondo? Tanong ng kapitan. At tumangon naman si Isagani sa ambagan sila kukuha ng pondo dahil maging ang mga guro nila ay hindi pabor sa mananatili siyang mangmang sa wikang Kastila. Nagtanong pa muli ang kapitan kung ano bahay ang gagamitin sa pulong nila at tumugon si Isagani na mayamang si Maraig na bahay ang kanilang gagamitin. Bahagyang tumungo si Kapitan Basilio na ihanda na ang mga kabataan. Lahat ng kabataan, hindi masama ang iyong plano. Kung hindi matututo ng wikang Latin ay ano man kung matuto ng wikang Kastila. Nakasulat sa wikang Kastila ang librong binasan ninyo kaya marapat lamang matuto kayo ng wikang ito upang hindi maging tuluyang mangmang ang mga Pilipino sa mga mata ng Kastila. Pagkatapos masabi ito ni Kapitan Basilio, ay lumakad na siyang papalayo na anyo'y emperador na Romano kaya nagtawanan ang dalawa. Nang tuluyang makaalis na si Kapitan Basilio ay kinamusta naman ni Basilio kay Isagani ang relasyon nila na kasintahan ni Don si Paulita at mga tugon ni Isagani ay sinermonan daw siya ng kanyang tiyuhin na si Padre Florentino tungkol sa pag-aasawa nito at sinabi niya sa kanyang tiyuhin na wala namang maipipintas kay Paulita dahil ito ay maganda, mayaman, marangal at magiliw maliban nga lang sa isang bagay ang kaniyang tiya na si Doña Victorina. Samantalang pumunta si Simon sa ilalim ng gobyerta at nakita ang dalawang binata nag-uusap na magkamusta nito si Basilio ay napatingin naman siya kay Isagani at napatanong kung kababayan ba ito ang binata. Sinabi ni Basilio mang-aalahas na si Simon ay hindi sila magkababayan, ngunit magkalapit lamang ang kanilang lalawigan. Sinuri ni Simon si Isagani na tila kasamang paghahamon. Kamusta ang probinsya? Usisa ni Simon kay Basilio. Hindi niyo po pa ba alam? Hindi pa ako nakakapunta doon, lalo't wala namang mamimili doon ng alahas. Siguro ay mahihirap ang mga tao doon.
Sumabat naman si Isagani na hindi sila bumibili ng bagay na hindi naman nila kailangan. Huwag ka magalit, binata. Wala naman akong masamang ibig sabihin. May nakapagsabi sa akin ang paporya dito ay wala hawak ng isang klerigong Indyo. At kapag ang isang bayan ay lawak ng klerigong Indyo, ay tiyak na mahirap ito. Maya-maya naman inaya ni Simon ang dalawang binata na uminom ng sorbesa, ngunit tumanggi si Isagani. Mabuti sa katawan ang ika nga ni Padre Carmora ay pansin-pansin ang kalwalan ng sigla ng bayan ito dahil sa dami ng tubig iniinom. Gumuhit naman sa mukha ni Isagani ang pagkainis kaya inunahan siyang magsalita ni Basilio. Sabihin ninyo kay Padre Carmora na kung tubig lamang ang kanyang iinumin ay wala siyang usap-usapang maririnig dahil ang naman nila kailangan. Huwag ka magalit, binata. Wala naman akong masamang ibig sabihin. May nakapagsabi sa akin ang paporya dito ay wala hawak ng isang klerigong Indyo. At kapag ang isang bayan ay lawak ng klerigong Indyo, ay tiyak na mahirap ito. Maya-maya naman inaya ni Simon ang dalawang binata na uminom ng sorbesa, ngunit tumanggi si Isagani. Mabuti sa katawan ang ika nga ni Padre Carmora ay pansin-pansin ang kalwalan ng sigla ng bayan ito dahil sa dami ng tubig iniinom. Gumuhit naman sa mukha ni Isagani ang pagkainis kaya inunahan siyang magsalita ni Basilio. Sabihin ninyo kay Padre Carmora na kung tubig lamang ang kanyang iinumin ay wala siyang usap-usapang maririnig dahil ang tubig nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapuksa ng isang katauhan o lumunod ng mundo kapag nabanggit ang dagat. Bahayag itinaas ni Simon ang kanyang ulo, ngunit hindi nakikita ang mga tamang nakatago sa salamin asul. Nagpahalata ang mukha ni Simon ng pagtataka. Napakailam ng sagot, ngunit bahala akong magpagkatawanan lamang muli ni Padre Carmora ang inyong pahayag at hindi kung kailan maging karagatan ang tubig. May sasabihin pa sana tula si Basilio, ngunit umalis na si Simon. Tinanong din ni Basilio si Isagani kung bakit tila palaban siya ito ngayon. Sumagot naman ang binata na hindi niya rin alam, ngunit nakaramdam siya ng takot sa pag-aalahas na si Simon. Hindi mo ba alam ang tinawag na Cardinal Moreno? Baghay lamang nagulat at napatigil si Isagani at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ay minumura siya ng nakatalikod, ngunit pinupuri kapag nakaharap sa ni Basilio. May lumapit naman isang magtulong kay Isagani para sabihin na hinahanap siya ng kanyang tiyo na si Padre Florentino. Si Padre Florentino ay klerigong Indyo na tinutiyuhin ni Isagani. Siya ay isang anak ng mayaman at kilalang tao sa Maynila. Hindi niya kinahiligang ang pagbabakasyon ng pagpapari. Subalit sa panataniina ay pumasok siya sa seminary. Walang mangyayari sa kanyang pagtututol pag sumamo sa patigas na kalooban ng kanyang ina.
Idinaos nila ang kanyang unang misa ng 3 araw. Ang nagdiwang hanggang sa namatay ang kanyang ina. Maligaya, taliwas iyon sa kabiguan ni Padre Florentina, sapagkat 1 linggo bago ang kanyang misa ay nagpakasal ang kanyang kasintahan kung sino lamang ang lalaki. Mula noon, tinanggap na niya ang pagkabiguan at kalungkutan sa buhay. Inampon niya ang pamangkin na si Isagani. Nakita ng kapitan si Padre Florentino at iniyahan sa gobyerta. Baka isipin ng mga playle na ayaw ninyo silang makahabilo. Kinatulubiran ng kapitan ng parehang Indio na pilitan ang pari na pagbigyan ang kaniyang kahilingan ng kapitan, kaya ipinatawag si Isagani para sabihing iwasan makita ang kapitan upang hindi maayahan sa gobyerta. Baka alahanin ng iba na inaabuso natin ang kagandahan loob ng kapitan. Napangiti at napailing na lang na si Isagani sa sinabi ng tiyuhin. Sa loob-loob niya ay nagdadahilan lamang ang pari, ngunit totoo'y ayaw nito makausap niya si Doña Victorina, ang tiyahin ni Paulita. Ang tatahilagang salita, kargamento, mga bagahe, tampipi, mga maaaring bag, pitaka o lagayan ng mga damit, opyo, halagmang gamot na ginagawang sigarilyo, prele, paring tumutulong paluguin ang pananampalataya ng mga tao ng panahon ng Kastila, klerigo, tauhan ng simbahan. At dito na po nagtatapos ang kwento ng Kabanata 2 sa Silong ng Gobyerta.